So, good evening. This is my midterm examination in IT PRC9 Lab, which is yung about data schema, data diagram, and SQL script. Sa data schema ko po, yung mga tables na ginamit is table users, table employees, table products, table sales, table sale items, and table payroll. Nakapaloob po sa table users is sa column name, employee ID, data type, int, ayun po yung primary key niya. Username varchar, password varchar, 100 characters. Role varchar, 100 characters. Yung role po is yung kung admin or cashier pag nag-login. Created at, ayun po yung timestamp po yung data type niya. Sa table employees naman is employee ID, data type int, primary key, username varchar 100, password varchar 100, first name varchar 100, last name varchar 100, email syempre varchar 100, yung phone po varchar 15. Kasi usually po syempre dito sa Pinas 11 characters lang po yun or numbers yung nakapaload sa phone. Pwede rin naman pong int yung phone. Hire date, syempre po data type niya is date, salary decimal kasi po yung minsan po may kaltas or may dagdag, may point po something yung pera na nare-receive, like cents, ganun po. User ID in, ayun po yung pang-connect dun sa table users. Makikita nyo po mamaya yun dun sa data diagram. Table products, column name, product ID, data type int, ayun po yung primary key, yung product ID. Name, varchar 100, description, syempre po description ng products, text lang po yun, tapos yung price, decimal pa rin po, kasi minsan po may point something yan. Stock quantity, syempre, int po yung data type. Next table is table sales. Column name, sale ID. Data type, int, yun po yung primary key. Next is employee ID, int, yun yung foreign key. Yung foreign key po na pang-connect dun sa employee, table employees po. Mamaya pa explain ko rin po sa data diagram. Tapos, sale date, time. Date time po. Total amount, syempre po, pag yung benta may mga extra pa rin po yun na point something like cents, decimal pa rin po siya. Next table is sale items, column name, sale item ID, data type int, primary key po yun. Sale ID is next, int, foreign key, pang connect po sa table sales. Tapos product ID, data type int, foreign key din pang connect sa product tables. Tapos yung next po is quantity, syempre in toss price po ng sale item. Syempre po meron ding point something kaya decimal. Last po is table payroll. Payroll ID, data type int, ayun po yung primary key. Employee ID, int, foreign key. Pay period start date, pay period end date, syempre po. Total hours, decimal po. Kasi minsan may putal yung oras or OT. Total pay, decimal pa rin po. Yun po yung presyo ng sa payroll. It's created at timestamp po. So next naman po natin is data diagram. Makikita nyo po dito sa users, ayun po yung primary key, yung yung employee ID or user ID. User ID po pala yun. Mali lang po ng type. Nakakonect po siya sa user ID na foreign key ng employees. Tapos yung sa employees naman po, syempre po ang pinaka primary key doon na nabanggit ko kanina is yung employee ID. Nakakonect po siya sa products. Ayan po, 1:1 sa product ID. Tapos yung user ID naman po sa employees table nakakonect sa yung employee ID na primary key sa employee table is nakakonect po dun sa payroll employee ID kasi foreign key po yun. 1:many po. Then yung product table po na product ID nakakonect po siya ng 1 sa sale ID. Tapos yung name po, syempre po yung name na varchar, nakakonect po yun ng many sa employee ID. Kasi po 1:many yung name po ng products na tawag dito
na nabebenta is papasok po yun sa mga employee ID na kung sinong nakabenta. Yun po. So, next po is sale items. Ito pong table na sale ID. Nakakonect po yung sa employees ng Months to Penny. Crowfoot po kasi sale ID. Pag naka-sale po, nakakabenta, doon po yung ko-connect. Tsaka yung product ID din po. Yung product ID is naka-connect din sa employees. Kasi napasok po lahat yun sa employees pag nakakabenta ng mga items. Next po, ito po yung SQL script. Parang ngayon rin po yung yung data schema. Nakakapaloob lang po dito yung primary key, yung mga other comments po na nilagay ko. Ayun lang po. Maraming salamat.